Leslie Badong. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarang, sinasamba ka sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Kristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang Mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng Mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag
ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Soponias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mang munting pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit at aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na Israel. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel. Kapiling niyo ang buting pong banal ng Israel.
Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mo tapat sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling araw para sa buwan ng Mayo. At sa huling araw na ito, atin ding ipinagdiriwang ang kapisahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. O sa ating pagrorosaryo, ang ikalawang misteryo ng tuwa. Sabihin niyo nga po, tuwa. At sa buong linggong ito, bago po ang pagdiriwang natin ng pag-akyat ni Jesus sa langit, dahil mamayang gabi sa pagdiriwang ng liturhiya natin ay ang linggo na ng pag-akyat ni Jesus sa langit.
Bago siya umakyat, sa buong linggo at ng mga nakalipas pa, inihanda niya na ang kanyang mga alagad sa kanyang paglisan. Ibinigay ang mga huling habilin, huling mga pananalita, mga salita na dapat taglayin at hindi makalimutan nang sa ganon hindi mabuhay sa kalungkutan ang mga alagad at maging magpasa hanggang sa panahon natin. Hindi tayo dapat namumuhay at nananatili sa kalungkutan. Balikan natin ng kaunti. Nung Lunes, ang paalala ni Jesus bago siya umalis, at magpapatotoo kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Matapos niyang sabihin na ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang magtuturo at maggagabay, ganon din yung kanyang hamon sa kanyang mga alagad na magpatotoo, lalo tigit na sila ang nakaranas ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Nung Martes, ang sabi ni Jesus, dahil mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Iba ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ni Jesus na pawang katotohanan na dapat nating isabuhay. Kaya yung witnessing natin, na tayo na lagi rin nakakapakinig ng salita ng Diyos, dapat ang pananaw natin o inaasahan ay kung paano mag-isip o kung paano itinuro ni Jesus ang mga bagay-bagay, hindi kung paanong pinapaniwala tayo ng mundo. At nung Miyerkules, ang sabi din naman, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, muli, piniiwan niya at sinasabing pag-alis ko, darating ang patnubay. At pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. At nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, dahil hindi madali ang magpahayag ng katotohanan, hindi rin madali ang piliin mo ang katotohanan. Kaya ang sabi niya, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. So, matitigib ng kalungkutan, pero magiging kagalakan. At kasunod niyan, nung Biyernes, kahapon, ang sabi niya ay, gayon din naman kayo. Maaring nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Gaya ng nasabi ko po, kung malungkot ang buhay mo, kasi yan ang gusto mo. Kung masaya ang buhay mo, kasi gusto mong maging masaya. Kaya nga, pagdaanan mo lang. Pagdaanan mo, kung panahon ito na malungkot ka, okay. Pero bukas, masaya naman na. Hindi pwedeng lagi tayo manatili sa kalungkutan na para bang wala bang ligaya. Kaya nga ngayong Sabado, sa halimbawa ni Maria, ang sigaw ni Maria, ang awit ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. At anong nilalaman ng kanyang awit, nilalaman ng kanyang puso? Yung mga pangyayari sa buhay, hindi lang buhay niya, maging ng kanyang mga ninuno pa, anong ginawa ni Jesus, anong Panginoon sa kanila. At ito yung mga dahilan para siya ay magalak kahit na mayroon siyang pagdaraanan. Di ba nabuntis siya dahil sa Espiritu Santo, pero imbis na problema, di ba? Naku, paano ito? Ano na mangyayari sa akin? Imbis na mamuhay siya sa mga alalahanin, di ba nagpunta pa siya kay Elizabeth? At nung makita ni Elizabeth, naramdaman niya yung kaligayahan
dahil sa puso ni Maria, punong-puno siya ng kagalakan. Nag-uumapaw sa kanyang puso. At ang iniisip niya, ano yung mga gagandang bagay? Diba? Ano yung mga magagandang bagay na dun ka na dapat mas nagtutuon ng pansin? Kasi ang problema natin, ang problema ng karamihan sa atin, mas iniisip natin yung magbibigay sa atin ng kalungkutan. Kaysa yung isipin mong yung mga dahilan para maging masaya ka. Yung sakit, nandyan na yan. Pero mabubuhay ka ba sa kalungkutan dahil sa sakit o mas piliin mong maging masaya? Kung walang pera, matagal nang walang pera. Diba? Dapat nga sanay na tayong walang pera. O nabubuhay naman. Doon nga sa balita, di ba? Mga nabubuhay sa ilalim ng estero. Pero masaya. So bakit tayo kasi mas pinipili natin panghawakan at balik-balikan natin na minsan tinotorture na natin yung ating sarili doon sa mga pangit na pangyayari. Kaya hindi tayo makausad, hindi tayo makapunta doon sa kaligayahan na inaasam natin, na nais din naman ng Diyos na makita at maranasan natin. So kaya, muli sa halimbawa ng mahal na Birhen ng Soledad, punuin natin ang ating mga puso ng mga alaalang magbibigay kagalakan kaysa magbigay ng kalungkutan sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Pinarangalan ni Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang na kampisahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga babaeng ito. Ang ating itutugon, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapaginbabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong ngalan at
sa altar mo, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kalitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kalitasan, o sana, sana, sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ianyak mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin napupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan bagamat lingid sa pangmalas. At dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti, portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad, the Virgin Mary. Hallelujah. For the Lord is truly risen. Hallelujah. Let us pray. O God, who give joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. To the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Morning, Morning Father. po, Father.
Nuestra Señora de Soledad, inang mabagis ng mga hirap, ng bata nagpasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakilahan, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag